Welcome! Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa pagsiset ng mga goals sa pangangaral. Pero bago yun, may ilan muna tayong update. Noong January 1 ng taong ito, niyanig ng isang magnitude 7.6 na lindol ang Central Japan. Buti na lang, walang namatay sa mga kapatid. Pero mahigit na 100 bahay ng mga kapatid ang nasira. At 2 ang nawasak. May 9 na kingdom holding nasira. Tumulong agad ang sangay para mabigyan ng matutuluyan at iba pang pangangailangan ng mga kapatid natin. Bumuo rin agad sila ng isang disaster relief committee at nagpadala ng mga representative para dalawin ng mga kapatid sa naapektuhang mga lugar. Pagkatapos lang ng ilang araw, dumating ang iba pang tulong na kailangan ng mga kapatid. Sa Wajima congregation, isang sister ang di makontak ng mga elder. Para masiguradong ligtas siya, 8 oras na naglakad ang isang elder. Hindi madali yun kasi kailangan niyang iwasan yung mga landslide at mga bitak sa daan. Kumusta naman yung mga kongregasyon sa mga naapektuhang lugar? Nagpulong pa rin sila kahit nung mismong linggo na lumindol. Karamihan sa mga kapatid, dumalo ng in-person para patibayin ang isa't isa. Patuloy sana nating ipanalangin ang mga kapatid sa Japan at sa iba pang lugar na naapektuhan ng mga sakuna. Noong January 1, binuksan na para sa mga tour ang Patterson Visitor Center. Sinimulan itong itayo noong 2021 at natapos noong September 2023. Ano ang mga makikita mo kapag bumisita ka doon? Tara, tingnan natin. Sa Patterson Visitor Center, may 3 museum at isang coin display. Ang pangalan ng unang exhibit ay Defending and Legally Establishing the Good News. Ipinapakita dito ang nakakapagpatibay na karanasan ng mga kapatid at mga estudyante na nanatiling tapat kay Jehovah kahit pinag-uusig sila. Makikita rin dito kung paano sila sinuportahan ng organisasyon ni Jehovah sa mahihirap na sitwasyong yon. Sa coin gallery naman, makikita ang mga bariyang mababasa sa Biblia at ginagamit noong unang siglo. Makikita rin kung saang teksto yon binanggit at ang mga aral na matututuhan natin dito. Ipinapakita naman ng isa pang exhibit na All Your Sons Will Be Taught by Jehovah, ang mga training at school na ginamit ng organisasyon ni Jehovah para tulungan tayo na maging mahusay sa pangangaral at pagtuturo. Nagtitiwala kami na matutulungan ka nito na kumilos at pahalagahan ang pagtuturo ni Jehovah. Sa espesyal na bahagi naman ng museum, ipinapakita ang buhay ng mga tao noong panahon ni Jesus. Iwa-welcome kayo ng mga taga roon at ipapakita nila yung mga ginagawa nila bilang komunidad. May experience ninyo ang buhay noong panahong nasa lupa si Jesus. Dadaan kayo sa mga taniman, pamilihan, mga bahay nila, sinagoga, at pati sa tabing dagat. Siguradong mas mapapahalagahan ninyo ang Biblia at ang mga ginagawa ni Jehovah para sa organisasyon niya ngayon sa tulong ng mga museum na ito. Welcome kayong lahat sa bagong Patterson Visitor Center. Napakaganda ng visitor center natin, di ba? Salamat sa mga tumulong sa proyektong ito. Ini-invite namin kayong lahat na mag-tour. Mag-request na kayo ng tour sa jw.org. Ngayon, pag-usapan naman natin ang naging pagbabago sa pagre-report natin at ang epekto nito sa mga goals natin. Nitong nakaraang annual meeting, nalaman natin na pagdating ng November last year, hindi na magiging detalyado ang pagre-report natin. Ang laking pagbabago nun, di ba? Pero kahit nagbago ang paraan ng pagre-report natin, hindi nagbago ang dahilan kung bakit tayo nangangaral. Nangangaral tayo sa mga tao kasi mahal natin sila at gusto natin silang tulungan. Kahit saan, handa tayong mangaral sa kanila. Halimbawa, sang Sabado, nangaral muna tayo sa bahay-bahay ng ilang oras. Tapos, nag-grocery na tayo. Dahil ba tapos na tayong magbahay-bahay, hindi na tayo mangangaral sa mga tao doon?
Hindi, mangangaral pa rin tayo. Kahit nasa grocery tayo, sinisikap pa rin nating makipag-usap sa mga tao. Pwede nating kausapin yung nasa harap o nasa likod natin habang nasa pila tayo. O yung mismong kahera na nag-aasikaso sa atin. Kahit mabilis lang. Kumustahin o batiin muna natin sila, tapos pwede tayong magbigay ng contact card at sabihin, maganda yung website na yan. Marami kang mababasa dyan at makakapili ka pa ng wika. O, pagkatapos niyong makipag-usap, pwede ka mag-iwan ng track. Kung kaya pa ng oras at nakikipag-usap naman siya, pwede mong habaan. Pwede rin natin gawin yan kapag naghihintay tayo sa doktor, nasa airport, nagsha-shopping, o kapag nagbabiyahe tayo. May suggestion ako. Pwede kayong magdala ng contact card at iba pang literatura kung may pupuntahan kayo o aalis ng bahay. Kaya malinaw, hanggat may tao tayong nakakausap, handa tayong mangaral. Paano naman yung mga hindi natin nakakausap? Yung mga madalas wala sa bahay nila? Halimbawa, nangyari na ba sa inyo na nung nangaral kayo ng umaga ng isang Sabado o Linggo, wala yung mga tao sa bahay nila? Pero nung napadaan kayo nung bandang hapon, napansin nyo na nando na sila. Ilan kaya sa mga taong iyon ang magpapa-Bible study sa atin kung makakausap natin sila? Dahil mahal natin ang mga tao, mangangaral tayo kung kailan nandyan sila. Naalala ko noon, papunta kami sa isang restaurant para mag-dinner kasama ng isang mag-asawa. Yung brother yung nagdadrive. Pagdaan namin sa isang bahay, huminto siya at nagpark. Sabi niya, saglit lang po may kotse po kasi doon sa garahe. Patagal na kasi namin di matsyempohan yung mga tao dito. Katukin lang namin. Kaya nagpunta sila at kinausap yung may bahay. Nakakatuwa, no? Napakahalaga rin na balikan natin yung mga nagpakita ng interes. Halimbawa, isang interesado ang lumapit sa cart at nag-request na balikan siya. Nakatira siya sa teritoryo nyo, kaya ikaw na ang bibisita sa kanya. E di Sabado ng umaga, pinuntahan mo siya. Anong nangyari? Alam nyo na, wala siya sa bahay. Sasabihin ba natin, basta dinalaw ko na siya. Susuko ka na ba? Interesado yung taong yon, kaya babalik tayo sa ibang mga oras hanggang sa makausap natin siya. Kahit hindi na detalyado ang pagre-report natin, pwede pa rin tayong mag-set ng mga goal sa ministeryo. Halimbawa, pwede nating gawing goal na mas makinig ng mabuti sa mga kausap natin o mas magpakita ng personal na interes. O mas marami pang tao ang makausap sa teritoryo natin. Kapag nagsaset tayo ng goal, sinusunod natin ang payo ni Pablo na mababasa sa Galatia 6:4. Pwede nyo ring subaybayan sa screen. Ang sabi, kundi suriin ng bawat isa ang sarili niyang mga pagkilos. Sa gayon, magsasaya siya dahil sa mga nagawa niya at hindi dahil ikinumpara niya ang sarili niya sa ibang tao. Yung mga goal natin, yan ang magpapakilos sa atin na magsikap sa gawaing pangangaral. Pakinggan natin ang naramdaman ng mga kapatid sa nakaraang pagbabago at mga ginawa nila sa ministeryo. Salamat po talaga sa adjustment na to. Mas nag-i-enjoy na akong mangaral. Gustong-gusto ko talaga to. Talagang nakatulong sa akin yung adjustment sa pagre-report kasi di na ako nag-aalala kung kailan sisimulan o tatapusin yung oras ko. Ngayon, buong araw na yung ministeryo ko. Una, binago ko yung buong schedule ko. Lumalabas na ako ngayon kung kailan may tao. Dati kapag nangangaral, tingin ko dapat sa akin makinig yung mga tao. Pero ngayon, ako nang nakikinig sa kanila. Di na mahalaga kung gaano karaming publikasyon ang maiiwan ko sa mga tao. Kasi mas mahalaga na ngayon na makausap ko sila para tulungan silang maging alagad. Dati, masayang-masaya na ako kapag nakapag-place ako. Pero ngayon, mas masaya ako kapag naipapakita ko sa mga tao na nagmamalasakit ako sa kanila. Mas nakakapag-focus na ako ngayon sa mas mahalagang bagay, sa pagtulong sa mga tao na maging alagad. Gusto ko yung bagong paraan ng pangangaral kasi hindi ko na kailangan mag-memorize ng presentasyon. Ngayon, mas natural na at mas nag-e-enjoy ako kapag nakikipag-usap tungkol sa Biblia. Mas mahalaga ngayon yung pagmamahal natin sa mga tao. Hindi yung dami ng literatura o oras na nire-report natin.
Napansin namin na gustong-gustong subukan ng mga kapatid sa sirkito yung bagong paraan ng pangaral. Dati dapat may topic ka muna, tapos teksto. Pero ngayon basta makipag-usap ka lang. Dati, nag-aalala ako kung ano yung sasabihin ko at kung paano ko ipapasok yung sinasabi ng Biblia. Pero ngayon, na-realize ko na mas mahalaga kaysa dun sa sasabihin ko yung maramdaman ng mga tao na talagang mahal ko sila. Ginagaya ko nung nakipag-usap si Jesus sa babae sa balon. Gusto kong lapitan at kausapin yung mga taong may aso. Tinatanong ko muna kung pwede ko bang hawakan yung aso nila. Tapos yun, nakikipag-usap na sila. Binibigyan ko sila ng card o kaya nagpapatotoo ako konti. Madalas nakikita ko ini-scan na nila yung card natin at tinitingnan yung website. Napansin ko sa kongregasyon namin, yung mga kapatid kapag nangangaral, mas nag-o-observe na. At yung mga nakikita nila, ginagamit nila yon kapag nakikipag-usap sila. Medyo tahimik at mahiyain kasi ako. Tapos sinabi dun sa bagong paraan na huwag magsalita ng magsalita. Naisip ko agad, yes! Kayang-kaya kong gawin yun. Yun talaga ang gusto ko. Mas relax ako kasi ang goal natin na yun, umpisahan yung pag-uusap. Kaya kapag naghahanda, iniisip ko kung ano yung kailangan ng mga tao sa teritoryo. Dahil dun sa adjustment, mas masaya na akong mangaral kasi ini-encourage tayo sa iba't ibang paraan ng ministeryo. Gaya ng informal witnessing. Hindi yun madali para sa akin. Pero ramdam ko yung suporta ni Jehovah at ng organisasyon niya para subukan ito at para makapag-RP ako. Napasigla kami nito na mas palawakin pa yung ministeryo namin para mas marami kaming tao na matulungan na makilala si Jehovah. Sa komunikasyon po namin, maraming nag-i-enjoy sa pagpa-pioneer. Gusto ko rin pong maramdaman yung saya nila. Kaya masayang-masaya po ako na isa na akong regular pioneer simula ngayong buwan. Gusto naming mag-asawa na mag-aral sa School for Kingdom Evangelizers para matuto ng mga bagong paraan kung paano ipapakita yung pagmamahal sa mga tao. Gustong-gusto ko na pong mag-pioneer, tapos mag-SKE. Tapos pupunta ako kung saan ako ipapadala ng SKE. Parang ang saya-saya po nun. Ang ganda talaga. Iisipin ko lang kung paano mamahalin yung mga tao at yun ang mahalaga. Mahal namin kayo mga kapatid, dahil ginagawa ninyo ang buong makakaya ninyo. Sinabi ni Jesus sa Juan 14 verse 15, "Kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang mga utos ko." Mahal natin si Jesus at mahal din natin ang mga tao, kaya gusto nating sundin ang utos ni Jesus sa mga alagad niya. Humayo kayo at mangaral. Mula sa World Headquarters ng mga saksi ni Jehovah, ito ang JW Broadcasting.